Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Bago natin paliwanag kung anong mayroon dito, bati muna tayo. May nag-message lang sa akin na sabi niya, boss, mas maganda yung, mas gusto ko yung bati mo pag nagla-live ka, yung mabilisang pagbati. Yun ang gusto niya, kaya simula ngayon, ito na ang gagawin natin para ito naman yung magiging, siyempre pagbibigyan natin yung mga hiling ng ating mga kasama dito, lalo na yung ating mga subscribers. Yan, maraming salamat, kaya bati muna tayo. Isang pagbati mula kay Boss Rick. Ito na. Magandang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? At syempre, babatiin din natin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi ang mga kasama natin, mga kapatid natin, mga kaibigan natin, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, ibang dako, sapagkat hindi tayo pare-parehas ng oras. Pero bago yan, kung napapansin niyo itong background ko, nandito ako sa bundok. Kasi nabalitaan natin na itong si Labrador, of course, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin kay Labrador. Si Labrador nasa bundok na, kaya nandito ako sa bundok, umakyat ako sa bundok para makita ko, baka sakaling makita ko itong Labrador na ito dito sa bundok. Kaya kung makikita ninyo, mapapansin ninyo yung background ko, nandito ako sa kahoy. At pagpasensyahan nyo na medyo maingay dito sa kinalalagyan ko, sapagkat marami din mga tao dito. Bundok itong kinalalagyan natin. Kasi baka matsamba natin dumaan dyan si Labrador, nakikita niya siguro ito. Ito. Tutusukin natin yung kanyang kuitan. Pero bago yan, kaya ako nasabi yan kasi ito yung update ngayon tungkol dito kay Labrador na ito. Mapapansin ninyo kay Labrador, mamaya sabay-sabay natin panoorin yung video niya kasi natatawa ko rito Pero bago natin panoorin, bigyan ko muna kayo ng update. Si Labrador, mga boss, mga kaibigan, mga kapatid, namundok na. Namundok na po ito si Labrador. Kung makikita ninyo mamaya papanood natin dito, namundok na po ito. Kasi hindi ko alam kung anong dahilan niya, pero sabi niya para raw sa kanyang kaligtasan. At syempre, marami raw ang mga sumusuporta na sa kanya, di ba? Tinanggap na raw siya ng taong bayan. Tinanggap ng taong bayan si Labrador na isang palamura, na isang puro akusasyon ang ginagawa sa INC. Tapos tinanggap daw siya ng taong bayan. Akalain ninyo, pero ganun pa man, panoorin natin itong video na ito. Ready na ba kayo? Dapat mag-ready kayo. Panoorin natin. Let's go. Ayan no? At nakwento pa nga sa akin, ginamit pa ng iglesia ni Manalo etong NBI. So grabe, kasi may mga aso daw sila diyan, may mga tuta, may mga alam mo na, mga doggy, no? Kaya malakas ang loob. So pero naniniwala ako na marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabrad ko, mga kapatid ko, lalong-lalo na sa ating mga kuya, ate sa Eagles, no? Matagal ko pong tinago ito, pero hindi po ako, hindi makailangan ipagyabang pero ako po ay Eagles, no? So ganun pa man, salamat po. At talagang ang dami, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa Eagles, talagang daming tumawag, ang daming nagbigay ng kanilang suporta. So iba pa nga nag-aalok na dito ka sa amin, dito ka na, kami na bahala sa iyo. So marami. So maliban doon, may mga reliyon pa na talagang nagpaabot po ng kanilang pasasalamat. At talagang sabi nga nila, dahil nga sa mahina-hina yung loob nila, kaya nananalangin na lang sila na sana may isang taong tumayo para ipagpatuloy yung pagsisiwalat sa lahat ng mga kahayupan ng iglesia ni Manalo, no? Kasi biro nyo, ngayon ko lang po lalong naintindihan na ito palang reliyon na to ay isang parang mafia talaga. Mafia. Kasi saka nakakita ng isang reliyon na may mga goons, saka nakakita ng isang reliyon na mayroong mga private army, saka nakakita ng isang tunay na reliyon na kumbaga halos lahat sa kanila, o yung itong reliyon na to ay merong koneksyon sa lahat ng mga o gustong makikonek sa mga politiko, no? So ang dami po akong nalaman, marami po akong natuklasan tungkol po sa kahayupan. Kasi may mga po sa akin sabi pa nga sa akin, panoorin mo to, panoorin mo yan. Alam niyo, yung pinanood ko po yung mga issue ng iglesia ni Manalo, grabe. So ang dami palang issue sa iglesia ni Manalo, kaya hindi mo talaga masasabi na iglesia ni Cristo yun Kaya nga sabi ko, ang tinitira ko po dito ay iglesia ni Manalo, hindi po iglesia ni Cristo.
Kasi pag sinabi po kasi Iglesia ni Cristo, alam niyo po kung ano po ba ang makikita natin sa Iglesia ni Cristo. Unang-una, mababait po yung mga yan. Hindi po yan sanay magsalita ng kung ano-ano, magbanta, at hindi ginagamit yung kanilang impluensya para lamang sa sarili nilang kapakanan. At hindi nila itinutulak yung kanilang ang tunay na Iglesia ni Cristo. Sabi nga sa akin ng isang nakausap ko, ang tunay na Iglesia ni Cristo, Brad, ay hindi sumasama sa politika. Dahil kung mababasa mo ang Biblia, ni minsan ay hindi sumama, hindi nakisali si Kristo sa usapin pang politika, no? So doon lalo nabuksan yung isip ko na nga, no, wala akong mababasa sa Biblia na yung isang iglesia ay nakikisawsaw sa usapin pang politika, diba? Hindi katulad ng Iglesia ni Manalo na talagang makikita nyo po, no? Kala mo kung sino na, no? At saka dahil nga sa mayaman sila, may influensya sila, so diba, wala tayong magagawa, talagang ganoon. Pero isa lang po may papangako ko, kahit anong mangyari, hindi po ako titigil. Hindi ko po isusuko ang mga Pilipino na umaasa po sa akin. Hindi ko po isusuko ang mga kababayan natin na lagi pong nakasubaybay. Salamat po sa inyong pagsuporta, no? Salamat din po sa inyong mga panalangin, dahil tulad nga ng sinabi ng ibang reliyon sa akin, alam nyo ba, ito sabi po ng ibang reliyon sa akin na nakausap ko, mag-ingat ka dyan, kasi talagang may mga killer, may mga mamamatay tao talaga yan na nandiyan dyan na inaalagaan, at talagang mga tao ng Iglesia ni Manalo. Noon pa yan. Kasi kaya sila nagiging ma-impluwensya dahil nga sa ginagamitan nila ng dahas. Alam mo, natawa nga ako sabi sa akin alam mo ba kung bakit ganun ka ano yung mga yan? Kasi sanay na sila. Yun nga lang makipagdebate daw pag natatalo na yung mga ministro uutusan yung mga membro para awayin, bugbugin. So excuse me po, ang dami kong nalaman, dami kong natuklasan, kasi ang dami pong, kaya nga ngayon lang ako nakapag-vlog ngayon lang ako kasi sa dami po na tumatawag, no? So alam nyo, sa totoo lang, nalulungkot din ako kasi yung mga nakakonekta sa akin, nakaano sa akin, gusto pong ipitin ng Iglesia ni Manalo. Gusto nilang ipitin. Tumawag po sa akin yung isa nating minsan na nating nakasama dito sa ating programa. Gusto nilang ipitin, tinatakot po ng Iglesia ni Manalo, may text daw, may nagchat-chat daw na ganito para hindi ka madamay. Aba, gusto nilang idamay yung walang kamalay-malay, yung walang kaalam-alam. Gusto nilang yan, tingnan nyo ganun kabalasubas ang Iglesia ni Manalo, ganun kademonyo, ganun kadyablo ang Iglesia ni Manalo. Tapos nagagalit sila, halata naman sa galawan nyo pa lang Pero alam nyo, bilib ako sa Iglesia ni Manalo Pasensya na po kayo, medyo maingay. Pero alam nyo, bilib ako sa Iglesia ni Manalo. Abay, biro mo gagamitin pa yung korte. Nag-file na daw sila sa DOJ. Nag-file sila sa DOJ kasi minura ko daw yung pamunuan nila, yung leader nila. Aba, matindi tong Iglesia ni Manalo. Buti pa kayo, nag-react kayo nung minura ko ang leader ninyo. Pero nung minura ni Duterte, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung Diyos nyo, anong ginawa ninyo? Tamemi kayo, tulala kayo. O baka naman ang Iglesia ni Manalo ay takot kay Duterte, kaya nagbulag-bulagan na lang sila. O baka naman hindi kayo inutusan, kaya hindi kayo pumalag kahit galit kayo sa sinabi ni Duterte. Ito lang tanong ko sa inyo, simple lang. Bakit nung minura ni Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi kayo ganun ka-agresibo, hindi kayo ganun kagalit? Sige nga, so lumalabas lang na mas malaki at mas mataas at mas mahalaga sa inyo yung leader ninyo kaysa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung sinasamba nyo. Tama? So malaking katangahan, malaking kabubuhan, napaka-estupido. Kaya nga sabi ko,
minsan natanong ko rin kagabi, sabi ko bakit po ba ganun kadami yung iglesia ni Manalo? Isa po ang sinabi sa akin nung kausap ko kagabi na ministro na baptist na ngayon, pero dati daw siyang iglesia ni Manalo, kaya siya umalis dahil marami siyang natuklasan na maling aral, no? So sabi niya, kaya dumadami yan kasi unang-una, tulad ng sinabi ko, gagamitin nila yung impluensya, aakitin nila yung isang tao na pag naging iglesia ni Kristo ka, walang mangyayari sa'yo. Pag iglesia ni Kristo ka, maraming tutulong sa'yo. Ito, may judge kami, may attorney kami, may ganito, may ganyan. So, siyempre, yung mga tao, gusto nilang ma-impluensya din sila, maano din sila, ayun, pumasok sa pagiging iglesia ni Manalo. Hindi para maglingkod kay Kristo, kundi para maging kaanib nang sa ganun, ay maging, ano din sila, maging, kumbaga, 'di ba? Maging malakas, maging matibay, maging maimpluwensya din. Kaya nga ang nangyayari, kapag may iglesia ni Kristo daw na may problema, ganito, ganyan, abay, pagtutulungan daw yan. Parang isang fraternity, parang isang gangster, parang awayan ng Tao Gama at Akro nung unang panahon. Pero ngayon, hindi naman na nag-aaway yung mga grupo na yan. Okay na sila. So, para sa akin, sa totoo lang, gusto po talaga akong ipapatay, gusto akong ipaligpit, gusto akong kasuhan ng napakadaming kaso. Gusto pa nga nila akong gawan ng iba-ibang kwentong kaso. Meron pa nga nagkikwento na tinagana daw ako, inano na daw ako, ganito daw, ganito, ganyan. Kaya ngayon mga kasama ko, mga tao ko dito di ba? Di ba, buddy? Tinagana daw ako. Oh. Tinagana ako, totoo ba 'yon? Tinaga ako? Ha? O, tumatawa lang. Di ba? Oh. So, ito mga kababayan ko, sa totoo lang alam ko na takot ngayon ang iglesia ni Manalo sa akin. Yan ang totoo. Natatakot ang iglesia ni Manalo sa akin ngayon dahil may naglakas ng loob na magsalita. Akala nila, ako natatawa at saka naaawa din ako sa ibang nadadamay. Biro mo kung ang dami nilang inano. Ayan, maliwanag yung kanyang mga sinabi. Unang-una, marami na raw sumusuporta sa kanya. Diba, napanood naman natin, galing mismo sa bunganga niya na maraming sumusuporta sa kanya. At the same time, humihingi na ng tulong ito sa kanyang mga ka-eagles. At para sa kabatiran po ng lahat, ito pong binabanggit niyang eagles, isa po itong samahan. Pero sa pagkakaalam ko, napakaganda po ng layunin nitong eagles na ito. Kaya maraming pumapasok dyan Pansin niyo kung magsalita ito, diba? Bumibira pa din siya. Pero hindi na kagaya nung dati. Alam mo yung ganyan? Diba? Gigil na gigil. Pero ngayon tignan ninyo, ang bait, parang isang kambing na. Itong aso na ito, naging kambing na ito. Medyo mabait na ito magsalita, pero bumibira. Ito pa yung pinagmamalaki niya. Marami raw mga kaanib sa iglesia ni Kristo tumatawag sa kanya. Tumatawag sa kanya. Dahil daw ayaw daw nila ng pamamahala ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Akalain ninyo, alam ninyo ganito yan. Kaming mga iglesia ni Kristo, yung legit yung legit, hindi kami maniniwala dyan. It's a big no. Bakit? Kasi kami, 2 beses kami sumasamba sa isang linggo. Minsan yung iba, 3, 4 na beses pa. Kasi tumutupad sila, may mga tungkulin sila. So, dyan sa pagsamba namin, parati kaming tinuturuan, parating ipinaaalala sa amin yung mga utos, mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, dito sa sinasabi niya na maraming tumatawag sa kanya ng mga membro pa raw. Nik mo, Labrador, pinahuhupa mo lang yung kaba dito sa dibdib mo kasi alam mo sa sarili mo na marami nang nagagalit sa iyo, di ba? Kagaya na nabanggit ko nung nakaraang video, isang taga CIDG nagagalit na sa iyo. Hinahanap ka na, Labrador. Isang militar, hindi namin kaanib sa iglesia ni Kristo dito pero saludo ako diyan. Sabi niya, nabanggit ko na doon sa video ko na gusto niya makipag-boxing sa iyo. Alam namin marunong ka, pagano-gano ka, pero ang Diyos kasama namin. Pag tumama ito sa mukha mo, sigurado ako. Akala mo kasi, Labrador, ikaw lang yung magaling. Kami hindi magaling, pero pag ganito ang gagawin mo sa amin, magiging magaling kami. Sisiguraduhin namin na mas magaling kami kaysa sa'yo. Parnis-arnis ka pa. Akala mo ba natatakot kami dyan sa parnis-arnis mo? Ito lang ito. Ito, kaya mo bang itusok sa mata mo ito? Kaya mo? Inahamon kita. Kung kaya mong itusok ito sa mata mo, bilib na ako sa'yo. Kasi hindi ko kaya Hindi ko kaya itusok sa mata mo. Pero pag kaya mong gawin na itusok ito sa mata mo, dyan ako bibilib sa'yo, lalo na 2 pa. O sige, hinahamon kita, Labrador. 2 ganito, itusok mo sa mata mo. Ikaw mismo yung magtutusok ka, tapos mag-video ka, dyan ako sasaludo sa'yo. O, di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo, Labrador. Akala mo ba, Labrador, dito sa kapatiran namin mga mangmang kami sa self-defense? Nako!
Nako, wag ganun. Wag ganun, Labrador. Kasi kung ano yung kinakain mo, yun din ang kinakain namin. Ang problema lang, Labrador, matatakot lang ako sa'yo pagka kinain mo itong bato. Kita mo itong bato na ito? Pag linunok mo ito, pag nilunok mo na ito, diyan ako bibilib sa'yo. Talaga matapang ka. Oh, kasi hindi ko kaya itong kainin eh. Hindi ko kaya kainin. Bato kaya ito. Ito, kita nyo, bato yan. Oh. Diba? O pag kinain mo yung Labrador, hahanga na ako sa'yo. Iiduluhin kita habang buhay. Yan ang challenge ko sa'yo, di ba? Ganun pa man. Kasi ang dami niya pang dinadamay dyan. Puro akusa. Eh ngayon, hindi kami nag-akusa sa'yo. Sinasagot lang namin yung bawat lumalabas dyan sa bunganga mo. Di ba? Dapat matapang ka. Dapat kagaya yung una, yung galit na galit ka sa aming tagapamahalang pangkalatan. Kulang na lang, mangagat ka eh. Di ba? Dapat ganun ang actuation mo lagi. Hindi yung, kasi po, yung mga kaigil, actually igil po ako, yung mga kaigils ko po, natutuwa po sila sa akin kasi yung iba medyo mahina daw ang loob. Mahina ang loob, ibig sabihin ikaw lang yung malakas ang loob, Labrador. Kung magbanggit ako sa'yo ng eagles na baka mamaya aso ka lang, ha? Aso ka lang, pero ayoko makialam dyan. Sinasagot ko lang yung mga sinasabi mo dito sa video na ito. Kasi nanahimik kaming Iglesia ni Cristo, isa ako sa mga minura mo. Ano sabi mo, mga kriminal kami? Ito yung sinasabi ko sa'yo eh. Akala mo kasi ikaw lang magaling. Kagaya na sinasabi ko yung mga hamon ko sa'yo, pag nagawa mo na yung mga hamon ko sa'yo, sasaludo ako sa'yo. So, pag hindi mo nagawa yan, Labrador, isa kang etats ka lang na to. Sabi ko sa'yo, kung gusto mo talaga, puntahan mo yung mga lokal namin. Alam mo naman yung oras at araw ng pagsamba namin. Pumunta ka. Puntahan mo. Matapang ka lang kasi alam namin, mayroon kang inaasahan. Pero, kawawa ka. Ngayon pa lang, kawawa ka na eh. Ngayon pa lang, panalo na kami. Nagtatago ka na, wala ka ng background dyan. Wala ka ng background eh. Diba? Wala na. Dati-rati, tapak-tapang mo eh. Diba? Oh, may nakalagay ka dyan sa likod mo. Oh, ngayon, anong ginawa sa'yo? Baka pinitik ka. Diba? Huwag ganun. Gusto mong kumita ng pera, dapat sa mabuting paraan. Kami, mga Iglesia ni Cristo, kumikita kami ng pera ng sarili naming pawis. At siyempre, hindi labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Napakasarap yun, Labrador. O, kahit piso lang, basta't galing sa malinis na pamamaraan, proud kami yan. May alam ka bang Iglesia ni Cristo na namamalimos? Sige nga, Labrador. Yan ang hamon ko sa'yo. Dapat mag-research ka eh. May kakilala ka bang Iglesia ni Cristo na nagpapalimos ng tinapay? Wala. Kasi ang Diyos, sabi niya, walang anak ng Diyos na napariwarang buhay o nagpalimos man ng tinapay. Walang ganun. Kung meron man, nagpe-pretend lang yung Labrador, kagaya ng mga sinasabi mo. Nagpe-pretend ka lang. Halata naman sa pagsasalita mo. Dito pa lang, tignan mo. Maluwang dito. Dapat wala kang face mask. Eh bakit naka-face mask ka pa dito? Bakit? Kasi tinatago mo yung sarili mo. Pinipilit mong itago. May nag-comment nga sa akin eh. Naka-face mask ka nga. Bay, dalawang butas naman dyan sa ano mo. Dapat itusok mo ito dyan sa dalawang butas ng face mask mo. Kung wala kang ginagawang masama, kung wala kang kinakatakutan, dapat ipakita mo kung sino ka. May kanta dyan, di ba? Pinoy ako, di ba? Ikaw, Labrador. Kidding aside, Labrador, hindi basta-basta kasi ang ginawa mo. Sinaktan mo ang damdamin namin. Nanahimik kami. Hindi naman kami palaaway ng mga tao eh. Di ba? Nasa katwiran lang kami. Pag kami ang inaway, talagang hindi po pwede na manahimik lang kami. Huwag ganon. Nagsasalita ka ng masama. Ngayon, pag sinasabihan ka ng masamang salita, ikaw pang nasasaktan. Di ba nasasaktan ka din, di ba? Galit na galit ka nga eh. O sabi mo nga eh, ano bang klaseng Iglesia ni Cristo ito? Tingnan mo sa mga comment. Sabi mo, ikaw may sabi niyan, di ba? Kung hindi mo ginawa itong kalokohan, kahit ako sa sarili ko, kung hindi ko napanood yung video mo, magre-react kaya ako ng ganito? No way. Kasi sayang lang yung oras ko sa'yo. Pero dahil gusto kong ilabas din yung sama ng galit ko sa'yo, of course, tao rin kami nakagaya mo. Eh, sa bagay, alien ka eh. Ang dami na nga nagsasabi sa'yo, aso ka eh. Kaya nga, pumunta na ako sa bukid kasi si Uwang, pag naririnig yung pangalan mo, nagagalit, di ba? Napapanood mo sa video ko. Alam ko, napapanood mo ito. Alam ko, nagko-comment ka dyan. Kasi may nagko-comment dyan, parang ikaw eh. O, di ba? Oh, mga kababayan, huwag po tayo maniniwala doon sa mga kapatiran namin, lalo na sa mga kapatid namin. Eh, alam namin yan na hindi yan naniniwala kay Labrador. Pero may mga tao talaga, lalo na yung mga tagalabas, yung ibig sabihin, yung mga kababayan natin na hindi iglesia, hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa comment lang, nababasa ko doon eh. Hala, ganun pa lang Iglesia ni Cristo. O tingnan mo, Labrador, ang ginawa mo. Masyado mong pinipilipit kasi yung katotohanan. Dahil yan siguro sa pera. Pero yung plak, ang sabi diyan, pera lang ang katapat. Kung ako sa'yo, makinig ka na lang. Kung saan ka mang bundok ngayon napunta, mayroon dyan mga kapilya, may mga chapel dyan, may mga kapatid dyan, makikita mo naglalakad yung mga nakaputi, nakabarong ng mga manggagawa, yan, sundan mo yan. Humingi ka na tulong dyan. Sabi mo, Brad, gusto kong magbalik loob sa Panginoong Diyos. Di ba? Gusto kong magbagong buhay. Iwasan ko na yung mga ganung kaugalian na nakakasakit ng damdamin ng mga tao. Dapat ganun ang gawin mo. Tutulungan ka niyan. Mababait yung mga yan. Mga tupang eh. Diba?
Pero kung haharasin mo yan, naku, mag-isip-isip ka, Labrador. Mag-isip-isip ka. Kasi kami mga Iglesia ni Cristo, pag ang tao humingi ng tawad na sa amin at siguradong talagang yung pagpatawad, yung paghingi ng tawad, totoo at galing sa kanyang puso, sino ba naman kami para hindi ka patawarin, Labrador? Diba? Lalaki ka, diba? Lalaki din kaming kausap. Ito sa akin lang ito, para sa akin lang, Labrador. Humingi ka ng sorry, magbagong buhay ka, magpadoktrina ka, Labrador. Baka mamaya maging PD ka pa dyan sa ano ninyo. Yan ang pinakamabuti mong gawin sa buhay mo, Labrador. Hindi yung puro tapang-tapang mo. Akala mo ba ikaw lang yung pinakamatapang sa buong mundo? May katapat ang lahat. Ang Diyos hindi natutulog, gagamit yan ng kasangkapan para tapatan yung tapang na sinasabi mo. Naalala mo yung si Goliath at saka si David? Alam mo bang kwento niyan? Ha? Diba? Si David at Goliath. Oh. Alala mo? Dapat magbulay-bulay ka. Mas maganda siguro ipanalangin natin ito si Labrador, diba? Kawawa ka, Labrador. Yung nasa likod mo, halakhak ng hagakak kasi wala yung pakialam sa'yo. Titirahin mo kami ng Iglesia ni Cristo. Okay lang, tirahin mo kung sino, wag lang kami. Wag lang yung aming tagapamahala. Ako, pwede mo akong birahan ng birahan. Okay lang yun. Wag lang yung aming tagapamahala, ang pangkalahatan, kasi nga, kagaya ng sinabi ko sa'yo, paulit-ulit namin sinasabi sa'yo, pinakamamahal namin yung kapatid. Bakit? Sila po ang may karapatan na magturo sa amin dito. At sila po ang nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin na hindi kami nang aapi at hindi rin kami paaapi. Sana po naging maliwanag sa atin itong video na ito. At kasi siyempre kung ano yung sasabihin mo, kukontrahin namin yan. Hindi po pwedeng manahimik na lang kami kasi sabi nga may kasabihan, di ba? Ha? Pag hindi ka umimik, ibig sabihin tama ang mga paratang sa iyo. Ito pa yung isa, Labrador. Pag hindi namin ginawa ito, an evil to succeed, for the good man to do nothing. Hindi namin gagawin yun, Labrador. Hindi kami ganun. Dapat matakot ka kahit saan ka pa magtago. Kahit magtago ka pa doon sa pinakamalit na bukas dyan sa bukid na pinuntahan mo, makikita ka ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta po sa mga video ko. At syempre, huwag po kayo magsasawa. Ganun pa man, maraming salamat po sa suporta ninyo. At mag-iingat po tayong lahat. Puwera ka na, Labrador.